Sunday! Kakatapos lang namin mag-church and now we're here at Vinta. It's a new restaurant here in QC. At gustong-gusto to ni Ellie. Pakita natin yung review niya dito. So sabi niya, it's the perfect temperature ng aircon. The food is great. The music is not too loud and napakalma daw siya. Also, meron tayong bagong graduate sa family, si Ashton. So, surprise natin siya with the laptop. So, we're preparing our gifts. Tigi-isa sila ng blind box ng mga girls. And our pasalubong from Korea. So, let's go! Sobrang obsessed ako sa Ibra. Talaga? Super. Hindi ba reggae ito? Maya! Maya! So kulot. Wow! Wow, you brought it? Hello. Guys, hi! Everybody. Ellie! Look at the flowers made by Ellie. Wow, made by Ellie. This is kay Alec. That's for Johan. Open, open. Please open. Different. Oh my God! Yung kagyan. I have an idea. Rotate yan. Take so Sure. Look. Oh, It's so me. Oh, it's for you. everyone. Ay, ang cute mo sa'yo. Saan may mistrap dito? Wow! For college. Oh my God. Oh! Yes, it is. Wow! Wow! Thank you! Damn! Ay, may ano? Ay, hindi ba yun yun? May Vietnamese. So big? You don't like toppings, Ellie? You want banana? Hala, ganyan siya. That's my vlog. Excuse me. Yung isa nito. Isa na lang, punasa ko na lang. Yeah, you're right. Getting the first dibs. Kamsahamnida! Kamsahamnida? Annyeonghaseyo! We're back from Korea. Gusto ko lang gumawa ng quick unboxing. Actually, kung ano na lang makita ko dito sa maleta ko, yun na lang ipapakita ko sa inyo. So baka hindi kompleto tong mga to. Okay, simulan natin. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. First is this pair of pants from... Hindi ko na nga alam eh. I think nabili ko lang to sa Myeongdong. Parang mahilig ako ngayon sa mga shorts na mahaba. I know hindi siya bagay sa akin kasi feeling ko magmumukha akong punggok. Pero pinush ko pa rin siya. Ang dami ko nabiling caps. Isa lang naman yung ulo natin. But nagandaan ako sa fit nitong No Manual. Yeah, No Manual. This is a Korean brand also. Na-discover namin siya 2 years ago when we went to Korea. So bumili ako ng khaki color and ito. Ganda. Ang ganda ng fit niya sa ulo ko. And mas na-appreciate ko bumili sa mga Korean stores. Especially itong mga eyewear. Kasi feeling ko, yung mga style nila, parang gawa talaga siya for Asians.
I mean, parang bagay sa structure ng face. Ewan ko, kasi parang dati yung mga salamin, hindi talaga bagay sa akin. Na-realize ko, bagay lang siya sa mga westerners. Perfect yung mga ganyang ilong. Okay, next from Emmys. Pinigilan ko bumili sa Emmys kasi parang kota na ako sa mga Emmys na caps. Pero naganda na ako sa kanya kasi it's color black and meron lang siyang outline na khaki. Ganda. This one, Sinun. It's also a Korean brand. Actually, very parang girly and dainty yung vibe nun. Pambabae lang talaga siya. Pero nung pumasok ako dun, parang naganda na ako dito. Kasi marami ako mga polo na ganito yung print. So, parang ang ganda niya siguro suotin with that. Di ko pa na-try. Baka mukha akong tanga kasi parang magkapareho ng print. Pero tignan natin. Parang bagay rin naman siya with just a plain white shirt. And itong pinakamahal na cap. Diyos ko, this is from Miu Miu. But I really like the vibe of this one. Ewan ko, kasi yung fit niya, parang, ayun, snug na snug. Which is not, looking back, parang di rin pala okay. Kasi yung itsura niya, parang, ayun, parang nabasa. Nire-regret pala. Ang gusto ko lang dyan, merong Miu Miu na logo sa likod. Diba? Okay, the only bag I purchased this trip is from Anderson Bell. Sabi ko, hindi talaga ako uuwi ng Anderson Bell nang walang nabibili. Pero last time, ang gaganda ng mga clothes, pero hindi ko ma-justify kasi namamahalan ako. So, this year naman, when we went, hindi masyadong maganda yung clothes. Pero meron ako nakitang bag na maganda. Na-unbox ko na to eh. Yan siya. Ganda. Para siyang Dior saddle na hindi. But I think ang tawag dito is a guitar bag. Ewan ko, nagandahan na ako sa mga details niya. Like yung buckle. And ito yung guitar pick. Kahit di naman ako nagigitara. And yung silhouette lang niya. Parang ang saya lang kasi mag-attend ng mga events dito sa Pinas na hindi usual yung mga bags mo. Like yung mga usual from luxury brands. Para meron kayong pang small talk or icebreaker. Diba? Saan mo nabili ang bag na yan? Sa Korea. Ganun. Ayan. Ganda. Feeling ko ang magagamit dito ni Angelique eh. Pero ito na yung pinakamahaba niya, guys. So, hindi siya pwedeng crossbody bag. Pero, ganyan talaga siya. Pero siguro pag mga formal events, pwede ko lang siya hawakan na ganito. I love it. Ilan kaya natin gagamitin to? Okay. Ito yung dust bag niya. Very nice. Okay. Next is... Ito binigay na to prior to our trip to Korea. But this is the new Puma H Street. Ayan. Nung unang pinadala sa amin to, sabi namin, please, sana hindi neon yung padala. Pero neon yung pinadala. Pero, na-appreciate namin siya. Parang nagaganda na kami sa kanya. Siyempre, lahat nung nasa event, ganito yung suot. So, nilaban talaga namin yung suot namin. But after the event, nashock talaga kami kasi sa pinakataas ng floor ng venue, merong gifting suite. So, kahit anong gusto mo doon, ituturo mo lang, tapos bibigay sa'yo. Siyempre, ayoko namang iabuso yun. Pero as a Pinoy looking back, sana pala kumuha pa ako ng isang shoes. Pero, ayan. Si Angelique ang kinuha niya is yung black, but ako, I was really drawn to this color. Parang siyang cream. Ganda. Parang maganda siya pang travel. Kasi tingnan niyo, sobrang liit niya lang. So, actually, pwede mo nga baunin eh. Ako kasi, diba, mahilig ako sa mga shoes na yung mga pointed na boots, yung mga leather shoes na makakapal yung sole. I guess pag mga off days or mga travel dates, kaya rin sa airport tayo, mga long haul flights, parang perfecto. Thank you so much, Puma, for that experience. Sobrang amazing. Like, sobrang hindi kami sanay sa mga ganong events and sobrang grateful namin ni Angelique na kaming dalawa ang napiling representative sa Philippines. Okay, next naman, ito. My only luxury purchase is from Louis Vuitton. Ito siya. Ang ganda. Ay, gusto ko na suotin. Feeling ko ang ganda nito with shorts and yung mga pants na wide, light wash na pants, or parang, alam mo, may mga medyo brown na pants. Parang ang ganda. It's a suede pair of clogs. Ako kasi mahilig ako sa mga ganyan, no? Yung mga wala yung likod. Para very casual lang. Pero, I really love it. Binili ko to sa Shinsegae. Shinsegae nga ba? Hindi ko na maalala. Or Lotte Department Store. I'm not too sure. Pero, as in 30 minutes before closing, buti nakuha ko pa to. And I think, last free day na namin yun before mag-start yung work namin sa Korea. So, buti na-score ko to. And I can't wait to wear this. We got some socks also. Ang haba ah. Parang free lang to. I'm not sure kung sino nagbigay sa amin. Pero when we purchase something from a Korean brand, ito yung freebie. Okay, let's go to perfumes. This is a brand na na-discover namin on our last day. Last day nga ba? Yeah, last free day. Before mag-start yung work namin. This is from 0.25. Yan, ang ganda. Grabe, ang ganda ng mga packaging sa Korea, no? Siyempre, I'm always drawn sa mga musky, woody na mga scent. So, this is really perfect. And ang ganda ng packaging niya, guys. Ayan siya. Oh. The brand is called
0.25. Yung ibang perfume na binili namin na kay Angelique kasi nag-restock lang siya ng mga favorite niya. So, hiram na lang ako. And then, next one is from Pesade. Meron kaming gustong scent doon. I forgot lang. Pero, when we checked it, parang meron silang bago, which is Last Saffron. Okay din siya. Ay, ito. Meron kasi akong ginawang perfume sa Bali before, and gantong-ganto yung smell niya. I guess sobrang musky yung scent na yun. Parang ito yung pinaka-closest sa kanya. So, I made sure to get this one. This is from Pesade. Meron din akong isa, yung Grand Hand, yung Swa. Favorite ko din yun. Kaya lang, pag uwi namin, nabasag siya sa bag ko. So, yun ang learning ko dito. Pag meron kayong mga biniling perfume, huwag kayong mahihiyan na magpalagay ng fragile. Kasi si Angelique, lagi siya nagpapalagay ng fragile sa mga bag niya. Ako, hindi na ako nagpapalagay ng ganun. I guess kasi ayoko nung may sticker na fragile, pero looking back, dapat pala magpalagay ako ng fragile na sticker. Kasi ayun, sayang, nabasag yung perfume. Let's go now to clothing. This, actually, isa pa to sa mga gifts from Puma. Isa to sa mga tinuro ko na, I like that. Tapos binigay. Grabe saya. And then this one, I super love this jacket. It's just so simple. Pero ang dami ko nagagawang look sa kanya, and ang ganda nung feedback ng mga Gisada fam, ng mga followers natin nung sinuot ko to. As in, like, na-realize ko, masusuot ko din to pag nag-airport tayo, pag may mga long haul flights tayo, kasi parang madali lang siya tanggalin. Tapos, ito naman, from Puma also. Hindi ko nasuot to, but I got this in Puma dito sa Manila. I was supposed to wear it sa airport, kaya lang init eh. So, isa yan sa mga reserve outfits ko just in case hindi ko masuot yung jacket na sinuot ko nung event natin sa Puma. And then this one is a F1 X Puma jacket. Pinabili sa akin nung RM ko. And then we have some clothes here. Kijun. It's also a Korean brand. Parang ang ganda. It's giving Miu Miu. And I also got the shirt version. Ganda rin. From Mardi. Alam niyo naman sa Mardi, one size lang siya. But when I saw this, parang medyo malaki yung sizing ng shirt na to, ng particular na shirt na to. So, binili ko na siya. And then ito, ang ganda nitong brand na to. Ang dami kong gusto bilhin, kaya lang sobrang nagpigil ako kasi ang dami ko ng damit dito sa Manila na hindi pa nasusuot. So, I really made sure na isa lang bibiling ko. What's the name? Hindi ko alam. Screenshot nyo na lang. Also got this nice cardigan. Ganda. Sa Hongdae ko nabili yan. Pang airport din natin. Pag may mga date nights. Itong pants na to, panalo to. Next time, pag nasuot ko na siya, para mas ma-appreciate nyo. This is from Kur. Maganda tong brand na to. Pag nasa Seongso kayo, don't sleep on this brand kasi ang ganda ng mga pieces nila. And alam nyo naman sa Korea, parang pagandahan sila ng presentation doon. Para kang nasa museum. So, I guess part na rin ng experience yun and part na rin ng binabayaran nyo. This one also is a nice brand, Bad Blood. Nung nakita ko yung store, parang para siyang tribal, dickies, gano'n yung vibe niya. So, hindi ko masyado nagustuhan. I mean, hindi ko siya style. Pero nung pumasok si Angelique, ang dami niyang nakuhang pieces na mga ganda rin. So, nakita ko tong pants na to. Actually, pinost ko na to sa IG. Hanapin nyo na lang. Pero, I really love this pair of pants. Ang ganda. And ito, I really love this jacket. Very broad yung shoulders niya. Actually, parang may padding yung shoulders niya. This is from The Present for Present. I'm not sure kung yun yung pangalan ng brand. But nabili ko to sa Basement 2 or Basement 3 ng Hyundai Seoul. Sa department store na sikat. Alam niyo yung magandang mall sa Korea na parang white lang. Doon sa isang floor nila, puro Korean brands lang. So parang naka-curate na siya for you para hindi ka na mahirapan pag-discover ng mga bagong Korean brands. So check nyo yun pag nag-Seoul kayo. And ito pa, nabili ko pala tong beanie na to. Naghahanap kasi ako ng Arc'teryx. Tama ba? Yung pronunciation ko. Na bonnet. Pero wala akong mahanap. Buti na lang nakita to ni Angelique. Manifesting na meron ulit tayong trip this winter. Okay, let's go now sa skincare. Yes, hindi pa to yung best ko. Sana mas marami pa akong binili. Pero this one is from Skin 1004 Madagascar Centella Toning Toner. Nakakatawa yung pangalan, Toning Toner. Ayan, I'm still in the process of testing it out. Ang dami kasi sa TikTok na mga reviews na hindi ko alam kung okay ba, hindi. Minsan kasi, depende rin naman yan sa skin mo. Minsan nag-work siya for me, minsan hindi. Sabi nila, very mild lang or parang hindi ganun ka-harsh yung mga ingredients ng mga brands na to. So, Ampule. Ang dami ko nakikita sa TikTok na nakakaubos sila ng 3 nito. Ibig sabihin, they always restock. Ayan siya. So far, I've been using it. Okay naman. Sobrang feeling ko, glass skin ako. Yes, ang bilis na effect. Or ang lambot ng skin ko.
Ito, I used this once, pero hindi ko na siya ginamit ulit kasi nasasaktan ako. Ito yung sikat nilang Riddle Shot. Actually, ito na yung pinaka-mild, 100. Meron din ako nakita na 300. Basically, pag nilagay mo to, ito yung first step sa skincare routine mo. Ilalagay mo siya para siya may mga microblade. So, pag nilagay mo, parang bubutasin niya yung mukha nyo. Para mas ma-absorb pa ng skin mo yung mga next na mga products na gagamitin mo. Kaya yung mga toner, yung mga ampule, yung mga moisturizer, mas ma-absorb pa ng skin mo. So, mas mag-work pa yung product kasi mas na-absorb nga ng skin mo. Pero, ewan ko, nasasaktan ako. Hindi ako nare-relax. Tsaka napapraning ako na butas yung mukha ko hanggang magsara siya uli. I mean, the next day, butas pa rin siya. Napapraning ako. Actually, meron nga silang sample na nakalagay sa box na Riddle 300. I guess mas malalaki yung blades nito. Hindi ko alam. Pero, kayo, try nyo. Siguro, tonight, if I have the courage na gamitin siya uli, gamitin ko. Anyway, of course, nag-restock tayo ng Toriden. Ito lang binibili kong mask parate. I always use this pag meron tayong mga important events. At kung gusto kong magmukhang kompleto ang tulog ko, yan yung ginagamit ko. Winner yan. And then next is this one, curling cream, volume curling. Okay siya, para kumulot yung mga bangs natin. Wavy naman talaga yung hair ko, pero ewan ko, for some reason, nung ginamit ko to, tumuwid yung bangs ko. I guess dahil medyo short pa yung buhok natin ngayon. Eto, buti na lang binili ko to kasi ang ganda ng buhok ko nung event natin sa Puma. Di talaga siya natitinag. So, happy ako dyan. And then this one, also from Skin 1004. Under eye cream naman siya. This one. Okay siya. Pero kung may marerecommend ako na bilhin nyo pag nag-olive young kayo, ito. So far, ito yung pinaka nag-work sa skin ko. Sobrang ang sarap niya sa skin, and pag ginagamit ko siya, feeling ko sobrang fresh ko. This is a moisturizer, S Nature Aqua Squalane. So sa Olive Young, buy one take one na siya. Ayan. Actually, bumili pa ako ng isa kasi alam kong hindi naman tayo magko-Korea soon. So, meron akong 4 na tubes. I highly recommend this one. Bango. Bango ng perfume. Okay, that's it for our super quick Korea haul. 감사합니다. Guys, check out my new shoes. Thank you, Puma. Grabe, bumabalik ang neon ngayon pero ang sarap. Sobrang parang may bounce sa step ko. This is the Puma Nitro. Pero I would say pang running lang talaga siya. Hindi siya pwede pang mga weightlifting, gano'n. Kasi hindi siya flat to. Nakaangat talaga siya. Ginagamit din namin siya pag mga F45 classes kasi okay siya. Guys, kami ay nangangarag ngayon. Anong araw na? Tuesday. Nag-book kami ng flight to Europe kahapon. In 3 days, meron tayong flight. And usually, planado namin tong mga to. Like, matagal na kami nag-book. So, isipin nyo, medyo mahal yung flight na nabook namin. This is a work trip, by the way. So, parang binigay lang ni client yung budget. Tapos, kayo na bahala mag-book. Okay na rin na kami nag-book kasi yung mga pinoprovide na mga flights is ang daming layover, ang daming transit. Parang 4. So, parang gusto lang nila makapunta kami dun. Hindi nila naisip na ang layo niya. At saka nakakapagod kung ang haba nung mga layover, kung maraming lipat-lipat, nakakapagod, diba? So, buti kami na lang nag-book kahapon. So, yesterday, late na kami nakatulog kasi ang dami namin tinatry i-book ng mga Airbnb, mga accommodations. And since sa Europe ang work trip natin, we made sure na mag-extend para sulit ang punta. And ayun din, on top of that, meron din kami mga inasikaso, mga wedding errands, mga deadlines sa work. So, meron rin kami pinuntahang wedding. Tapos, this Thursday, meron din tayong pupunta na birthday party. So, kailangan natin i-balance lahat yan. Buti na lang nung Sunday, nakasama ko yung buong family ko. I'm so happy. Like, kompleto kaming lahat. So, parang, it's been a while since last nangyari yun. Usually kasi, may kulang na isang family. Alam nyo naman, big family kami. Ilan kami? 14? 14. Ang dami namin, no? So, nakaka-happy lang na kompleto kami nung Sunday. So, yeah, now we're just here, having our coffee. Inaayos din namin yung itinerary namin and mga deadlines. Hi guys, we're back and let's make our banana protein. Hi guys, we're back and let's make our protein banana smoothie. Smoothie? 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 Ooh! Guys, let's make our protein banana smoothie. I already have my ice here. And usually, naglalagay ako ng oat side, tubig, kung ano-ano. Kung ano-ano. Actually, after I work out, ito talaga inaabangan ko kasi, ewan ko, sarap. Para siyang jamba juice. Yes.
So, usually, nagpe-prep ako ng banana, frozen banana, para malamig na yung drink natin, di ba? So, yan, bananas. And then, naglalagay ako either this high-protein chocolate peanut butter or this high-protein peanut butter. Parang today, gusto ko lang ng peanut butter. Anyway, ano pinagagawa ko? Hindi ako masyado nag-vlog sa Manila. Yes, kasi parang naumay ako. Naumay ako mag-vlog nung nagsunod-sunod yung trips natin from El Nido to Boracay to Korea. And now, meron tayo next trip. So, abangan nyo ang mga vlogs natin. Also, for the past few days, puro wedding errands din kami. So, ang dami namin minimit ni Angelic ng mga suppliers. Na-secure na din namin yung wedding venue namin, tsaka church. So, exciting. Pero ayoko rin siya i-share. I mean, guys, gusto ko i-share sa inyo, pero parang mas okay na i-post ko na lang lahat ng mga clips na yun after the wedding. Kasi, lang, para hindi sinishare lahat, di ba? And also, medyo firm believer din kasi ako sa evil eye. Alam nyo naman, meron tayong mga kaaway dyan. Kaaway na hindi masaya para sa amin. Alam nyo naman. Hindi, syempre, gusto namin ni Angelic na memorable for us. Di ba parang ang saya rin lang na kami lang may alam, di ba? Exciting. So, we have our protein powder here. Para hindi siya masyado thick, lagyan natin ng tubig. Para hindi ko kaya mag-multitask. Dumikit tuloy yung mga protein sa spoon. Paano ba to? Hala, ba't ko iniwan yung spoon? So, this is what I use, the NutriBullet Flip. So, takip mo lang siyang ganyan. Tapos, pag lumabas na yung ilaw, ibig sabihin, sealed na siya. At ready na siyang ma-blend. And we're done. Perfection. Look at that consistency. It's like Jamba Juice, and it's the best. Winner. Hi guys! Time check. It is 4 PM. Kakatapos lang natin mag-shoot for Otoki Jin Ramen. So pag may nakita kayong video sa TikTok ko na nagbumukbang, kumakain, please like it, support it. Para nabigla kasi yung chan ko. Anyway, we have here a package from Fendi. Thank you so much, Fendi. And itong mga nasa bag ay for Angelic. Itong mga nandito ay sa akin. Like this one. This is the outfit they sent me. This is from their summer capsule. Teka lang, may kodigo ako dito. Summer Capsule Collection 2025. So this one is silk na set and yung print and yung print niya is parang postcard. That's the vibes. Parang na-miss ko magsuot ng mga set. Sayang wala tayong beach trip. Tapos na yung beach trips natin eh. Hindi ko alam kung gagawa ba ako ng trip at mapapagastos pa ako or shoot ko na lang to siguro sa... shoot ko na lang siya sa swimming pool, sa condo, dito sa baba. And ito yung sandals that they provided for me. Oh, nice! Anong tawag dito? Fendi Feel Sandalo. Sandalo? Nabook. Okay, very nice. Parang masyado siyang maganda at parang pag sinuot ko to, parang di deserve ng pa ako. And this is the bag. Panalo tong bag. Ang ganda oh. Parang pwede pa rin siya for the city and pwede pa rin siya pang summer kasi yung stitching niya is giving summer. Ang tawag naman dito is, hindi kayo ready dito, Fendi Melon Small Threading Share Color Blue plus Cerulean plus Palladium. Wow, nosebleed. Thank you so much, Fendi. For full disclosure, hindi sa akin to, ano lang to, samples. So, I'll just shoot it. Tapos, they'll provide me with a different bag for me to choose. Tapos, yun yung bibigay nila sa akin. So, ayan. Thank you so much, Fendi. Kasi Fendi, isa yan sa pinaka-generous na mga luxury brands. My first ever luxury brand na naka-work
na nagbigay talaga ng bag sa akin is Fendi. So, sobrang grateful ko for Fendi that they always get me. Ngayon, medyo kagulo kasi nag-e-empake tayo. Sabi ko naman sa inyo, sobrang last minute nitong trip natin. So, I'm trying to create looks. Ilang looks ba to? 12 or 14? Siguro hindi ko na lang kukompletuhin yung 14 looks para may space tayo para mag-shopping or ulitin ko na lang ibang looks kasi parang ready na akong magstay lang sa Pinas at magtrabaho at mag-ipon para sa kasal. Pero work din naman ang pupuntahan natin. Yun lang, since mag-extend tayo, I mean, mauna tayo for 1 week for vacation at mag-explore. Parang doon din mapupunta yung TF. Sige. Guys, we're done with our morning workout. Ngayon, parang na-miss namin magtaho. Nag-isa tayo. Pwede ba yun sa may gout? Soy kasi. Hi, Kuya! Kuya, na-miss kita. Size natin. Mag-anong oras ka dito ulit? 9:30 or 10. Hanapin ko. Where's your pouch? No more pouch. Hindi mo makita yung video mo sa akin, sir. Ay, talaga? Ito Dami na kasi. Dito po. Nakapagbenta ba kayo doon? Ano lang po, Sabi ka, bawal eh. bawal na. Ato tago-tago lang dyan. Time check, it is 11 a.m. Meron tayong meeting at 12 sa QC. Anyway, tapos na tayo sa ating PowerPoint. Actually, finishing touches. Ito yung mga pinapresent namin sa mga suppliers para aligned lang tayo, para alam nila kung ano yung gusto namin ma-achieve sa wedding namin. Also, ayan, yan ang situation. Dalawa yung maleta ni Angelique, sa akin isa. Nag-e-empake kami for our trip. Our flight is gonna be in 2 days. So, meron kaming last full day tomorrow para mag-empake. Nanonood na din ako ng mga travel vlogs. So, kung nakita nyo yung pinapanood ko, alam nyo kung saan kami pupunta. Feeling! Okay, sige. Tapusin ko lang to. Hi guys! We're done with our meeting. Very productive. Time check, it is 5:10 p.m. Medyo late na tayo natapos. But si Angelique hinatid ko na, magpapa-nails siya. And now, ako ay uuwi kasi meron ako mga kailangan tapusin. Kailangan i-edit. Yun lang. So, alam mag-update. Ang sabi ng Flatley! Thank you, hungry homies! Gosh. Sakto. Pag uwi ko, ito yung bumungad sa akin. So, thank you so much. Ano ba yung gusto ni Angelique dito? Para yun yung titira ko sa kanya. Ito. Ayaw niya yung may onion. Oh. Audition tape ko na to eh. Sana may kumuha sa akin na ano, para sa mga commercial. Hi guys, tapos na tayo mag-gym. Ngayon papalaundry lang ako kasi ang dami natin mga damit pa from Korea. The-drop off ko lang yan. And marami pa tayong kailangan gawin. Kailangan ko mag-grocery. Kailangan ko i-solid itong mga pull out natin from Fendi. Bibili rin ako ng charger kasi nasira na naman yung charger ko. Hi guys! Tapos na tayo magpa-laundry. All our errands. At nakabili pa ako ng snack. Bili niya ni Angelique. Anyway,
tayo na bumalik sa condo kasi mag-e-empake pa tayo. And also, meron tayong birthday party na pupuntahan tonight. Hindi rin kami pwede magtagal kasi dapat by 1 AM nasa airport na kami. Yay! Let's eat! Muli? Yeah. Oh, squeeze na naman yun. Tama ka. Tama yung sinabi mo na, ano yun? Uy, ako gumawa niyan! Dapat nakita mo yung dulo. Ano ba yun? Ayan, yan. Wait mo lang. Oh. Ano ba yan? Oh, wait. Man. Yeah! Sa Trinoma to eh. Kainis yung song. Hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Love. Baka si Hezi. Love. Oh my God, those shoes. Your face. Tagal? Wow! Hey! Diyos ko. Ay, green belt na. Ay, Umay na siguro yung mga parking lot na boys dun. Okay, ba yan? Nag-shoot na naman siya. Parang maganda yung look. Gusto ko not the pants. Gusto ko yung ang bilis ng music pero ang bagal ng video. Diyan ko na-discover as slow-mo. Oh, on location yan sa ano yan, CDO. Ay, wala Should I delete? kaso dyan. Payat ko dyan. Tapos yung mga watch ko, SM accessories. Ay, nakakainis yung pants. And to think, ang itim na nga nung ankles ko, yung pa yung pinapakita ko. Eh. Wow, nagbalik. Ay, feeling ko nagbihis lang ako dyan. Parang tinanggal ko na yung jacket. Eh. Yan ang dakilang Digipose. Payat ko, tsaka parang laki ng ilong ko Ang talaga dami. dati. Wow. Ay, umulan. Grabe yung bokeh, oh. Huy, wala tayong time. Mag-empake pa tayo. Love. Okay. Hey! Sino ka dyan? Office boy. We're just procrastinating at this point. Hi guys! This is the outfit for tonight. Meron tayong pupuntahang birthday dinner. And ang nakalagay na dress code is accountant nakakatapos lang magtrabaho. Like, kakatapos niya lang mag-work. Tapos nag-send siya ng mga pictures ng mga nakasuit na nakatay, ganyan. So, yun ang outfit natin for today. Itong suit natin is from Suit It Up. Pinagawa ko sa may Mega Mall. Pero I think sarado na yung Mega Mall branch nila sa Makati na. Nagpagawa pa nga ako na isang suit kasi na-realize ko wala pa akong like black talaga na suit. So, sabi sa akin ready na daw. So, pick upin natin. Siguro pag uwi na lang namin from our trip. But, ang cute din itong color na to yun, kakaiba. Nabili ko naman to sa Vietnam. Tapos ito, itong tie, leather. This is from Rene, also a local brand. Our Studios, yung pangalan ng brand. And then, our eyeglasses are from Gentle Monster. Di pa umaalis, pawis na ako. Ang init kasi ng dress code eh. We already have our gift here. Tapos, ngayon, sunduin namin yung friends namin na nakatira lang dito malapit sa amin para sabay-sabay na kami. Hopefully, I'll be able to vlog. Para meron tayong isang Manila vlog bago tayo mag-travel ulit. So, wow! Ano na kaya wedding stylist na? Ang dilim. Active pa ba sa? Hindi pa ba? Cheers! Happy birthday! Sabi? Sabi? I need to promise to myself like the next year. Tapos sa lahat ng YouTube sa Ay, wow! Guys, time check. It is 2 AM. Walang tulugan to. Punta na tayo sa airport. Grabe. Parang hindi pa nagsisink in na mag-Europe tayo. Kasi parang sobrang last minute ng lahat. Parang kanina kakagaling lang natin sa... Oo nga no. Kakagaling lang natin sa birthday ni Michael. Yung birthday dinner niya. So it was really nice to catch up and see our friends. So kahit quick lang, na-enjoy naman namin siya. So yes, ngayon, tara na at pumunta na tayo sa airport. 45. Wow! Daming bag! Europa! Here we come! Guys, we're here at the Pags Lounge. May lumalaps na sa harap ko.
Ano oras na? 3 a.m. Our flight is at 5:30. So, our flight is Manila to Abu Dhabi, Abu Dhabi to Milan, and then Milan to Copenhagen. So, dahil very last minute namin binook tong flight na to, dalawa ang layover namin. Buti nga hindi ganun katagal yung waiting time. Parang 2 hours yung layover. Gusto ko lang matulog. Ikaw?